Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. I'm going to do a reading, love reading. So, tignan lang natin kung ano yung lalabas sa card. I'm going to pull two oracle cards for your situation and your feelings. So, your situation and your person's situation, your feelings, your person's feelings, and tignan natin ano yung mangyayari. So, let's start with you, and then this is your person side. Your situation. Single parent responsibilities. So, dito ka nakafocus sa pagiging mother, father. So, ano man kayo. So, tignan natin sa side pala ng person mo. Sa side ng person mo kung ano yung situation niya ngayon. Spiritual awakening. Realization. So, good. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Or, I don't know if this could be feelings or as well as another situation, or tignan lang natin anong lalabas sa card. Another oracle card. Releasing, letting go, moving on, walking away. So, nakafocus ka ngayon sa pagiging single parent, responsibility mo sa mga anak mo or sa anak mo. And right now, parang you are moving on. Siguro, nasa point ka ngayon na tanggap ko na anong mga nangyari. Siguro, hindi talaga kami. Walking away ka na, you are releasing this pain, itong mga worries, parang move forward ka na lang talaga. So, kung hindi man yun yung tatay ng mga anak mo, then, might be somebody na minahal mo at naghiwalay kayo and nag-move on ka na, nag-focus ka na lang sa mga anak mo or siguro sa anak mo sa una. Pwedeng ganun. So, depende kung saan kayo naka-resonate, okay? So, sa person mo, let's see. Cursed, hex, witchcraft, negative mind. So, it doesn't have to be like sabi natin gayuma or whatsoever. Siguro pwedeng sabihin natin na pwedeng some of you nagayuma siya dun sa kabila. Kaya to siya napalayo sa inyo. Pwedeng na-brainwash siya. Kaya din siya napalayo sa inyo. So, depende kung saan yung sitwasyon. It doesn't have to be hex lang, okay? Or witchcrafting. So, ano ba yung nangyari? Tignan natin yung sitwasyon. You can comment down below. Pero feeling ko kasi, meron na sa kanyang spiritual awakening. So, hindi siya, na-release na to siya. Kumbaga, nag-ayos na. So, what is happening right now? Oh. Honestly, hindi masaya yung sitwasyon talaga ninyo. Sobra kang nasasaktan sa mga nangyari. Sobrang naging imbalance yung connection ninyo. Hindi kayo nagkakaintindihan. And masyadong hindi alam even kung anong desisyon na ang gagawin. Nasa point na siguro ngayon, your person is trying to talk to you. Or might be planning to talk to you. Pero hindi pa niya alam kung paano to pagdesisyonan sa mga nangyari. So, parang gusto niyang ayusin tong sa inyo
Siguro gusto niyang baguhin kasi may awakening na sa kanya, ibig sabihin may mga realization na kumbaga pagdating kasi sa awakening, parang na-realize niya, hindi tama yung ginawa ko. Mali yung ginawa ko, hindi ko dapat ginawa 'to at ayusin ko 'to. So, with this hex or witchcraft or might be negative mind or na brainwash ba 'to siya, nawala na 'to. Sabihin natin na puwedeng may mga light spells lang or kung hindi man spell kumbaga na-realize niya na na-brainwash lang pala siya, na-realize niya na mali yung desisyon na ginawa niya, kaya nagkaroon siya ng awakening. And sobrang hindi naging masaya yung sitwasyon ninyo even if siguro or hindi naging masaya yung ending ninyo, lalo na may anak kayo. And, parang nakaramdam ka siguro dito ng napabayaan kayo at, could be hindi kayo yung napili, napabayaan kayo ng person mo. So, parang sobra kang nasaktan. Sobra kang nasaktan sa mga nangyari. Parang it's so unfair, parang gano'n. So, ano yung nararamdaman ngayon ng person mo about sa connection na meron kayo? Or para sa'yo? Nararamdaman niya ngayon for you? Gusto niya talagang makipag-ayos. Gusto niya ng magkaroon ng reconciliation. Ang problema dito, iniisip niya din kasi na baka napagod ka na mag-antay. Gusto niya makipag-ayos sa'yo. Pero nasa point siya na baka hindi mo na siya tatanggapin. Yun yung nararamdaman niya kasi sa baka napagod ka na magantay sa kanya, sa mga nangyari. Feeling niya gusto niyang buuin ulit yung pamilya ninyo, kausapin ka. Pero nasa point pa din talaga siya ng, hindi naman doubt, pero fear siguro, na baka hindi mo na siya kakausapin ulit at hindi mo na siya tatanggapin ulit. So, yun yung nararamdaman niya ngayon. Dahil sa mga nangyari. So, ano yung nararamdaman mo ngayon para sa person mo? Feeling mo parang wala ng pag-asa yung magkabalikan pa kayong dalawa. So, feeling mo dito, gusto mo na lang, di ba, meron ka na ditong releasing, moving on. Gusto mo na talagang mag-move on. Gusto mo na talaga na to have that confidence na okay na ako, kaya ko na, kaya ko lang. Though somehow, medyo confused ka pa kung bakit may mga nararamdaman ka pa ng parang a bit hope na magkabalikan pa kayo. You don't understand bakit nararamdaman mo yun. Pero, parang para sa'yo is yung parang, kaya ko na to. Siguro, part lang to ng pag-move on. Part lang siguro to ng letting go. So, kaya ko na. Pero, minsan nako-confuse ka lang talaga. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit parang feeling ko magkabalikan pa kami? Bakit feeling ko naalala ko pa siya or something like that? Pero, hindi mo na nakikita kasi yung pag-asa na magkabalikan pa kayo ulit. So, plano ba ng person mo yung balikan ka? Or plano, gawin niya ba yung plano niya kung sakaling babalikan ka niya? Yeah, he will. Siguro ang gagawin niya muna talaga to cut off some cycles in life dito siguro sa isa para ayusin niya yung pagbalik niya sa inyo kasi definitely babalik naman talaga siya. Siguro nasa ngayon na gusto niya muna siguro na to have some transformation. So, pagbabago sa sarili, sa buhay. And kumbaga kung haharap siya sa'yo, kung mag-decide na talaga siyang bumalik sa'yo, yung meron siyang maiharap, meron siyang I don't know kung may pagmamalaki ba, o meron siyang maipakita na proof na this time around, sobrang ayusin niya ng lahat. Parang ganyan.
So, siguro meron muna siyang tapusin ng sobrang totally tapusin muna talaga or to heal as well about what happened sa isa and then saka siya bumalik. Pero yes, may plano talaga siyang ayusin at bumalik sa'yo. Actually, kung sakaling babalik siya, tatanggapin mo ba siya? Hindi ganun kadali. You want justice about what happened, about what this person did to you kasi sobrang hindi ka naging masaya at sobrang nasaktan ka. You felt so unfair, lalo na may anak kayo. So, hindi ganun kadali ang magpatawad. Nasa point pa talaga na mararamdaman mo pa rin yung wasak kayong dalawa. Pero nakadepende pa rin talaga to sa person mo. Nakadepende to sa effort niya, sa pagpapatunay na hindi niya nauulitin yung mga ginawa niya or anything like that. Kasi nakikita ko pa din naman kahit papaano gusto mo pa din mabuo kayo ulit. So, siguro bakit nag-decide ka or you wanted to decide na to let go, to release, to move on, and to walk away na. Kasi ikaw mismo naiipit ka na din sa sitwasyon. So, feeling mo kasi dito sa person, nakikita ko kasi parang yung person mo, hindi ka naman talaga totally na iniwan. Kaya lang parang magulo isipan niya lagi. Parang hindi mo na din siya naintindihan. Lagi na kayo sigurong nagtatalong dalawa. So, pati ikaw naiipit ka sa sitwasyon kasi puno na siya ng kasinungalingan, puno na siya ng parang unfaithfulness na din, jealousy, controlling, nandiyan na yung possessiveness, parang toxic na siya. Toxic na talaga siya. And manipulation as well. So parang feeling mo ginagawa ka na talagang tanga ng person mo. That's why nasa point na nag-hermit mode ka and you realize na I need to walk away. I need to give up on this. Ayoko man pero kailangan kong gawin to. Siguro para sa mga anak ko, para sa sarili ko din. Kasi alam mo, clear naman sa'yo yung cheating dito. Let's see more. So really your person is nung time siguro nag-hermit mode din siya. Like nag-soul searching din siya. Doon niya din na-realize na mahal niya, importante kayo sa buhay niya. Doon siya nagkaroon talaga ng awakening. Siguro this person, kumbaga humiling to, nagdasal siya. Or nag-manifest or something like nag-meditate, something ganyan. To clear out his mind, siguro gabayan mo ako kung saan ako matutungo, which path should I choose, saan ako papunta. Kasi nasa point na siya na hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Sobrang gulo ng isipan niya. Sobrang stress na siya. So, nung time na siguro na nag-hermit mode to siya, nag-ask siya siguro ng guidance. And ito yung binigay sa kanya, yung awakening. Pag mararanasan mo yung awakening sa buhay mo, it's really hard and it's really painful. So, doon talaga na-realize niya na mali yung ginawa ko. Dapat hindi ko ginawa yun. Kaya nga pag awakening kasi, definitely, meron talaga diyang pagbabago na mangyayari. Hindi yan sabihin na nag-awaken lang ng isang buwan. Nag-awaken ngayon tapos after 3 months, nagloko na naman. Hindi awakening yung tawag doon. So anyway,
dito niya na-realize talaga na I wanted to have a second chance with you na nga. Ayaw niya na ng gulo, ayaw niya ng away, at gusto niyang mag-offer sa'yo ulit ng commitment. Kaya yun siya nagpaplano. Pero may fear pa din sa kanya na baka you will not going to accept the offer, or dahil pagod ka na mag-antay sa kanya, baka wala ng chance or something, anything like that. Let's see. Ano kaya yung gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi? Gusto ko nang magbago. Gusto kong ayusin ng lahat. I want to have some changes. I want to start it with you, with us, to support you again sa mga gusto mong mangyari, um, sa mga gusto mong gusto mong matupad in a way sa pamilya natin. And also to start a new beginning. Kumbaga mag-umpisa tayo ulit. So, nandyan lang naman ako. Lagi ko kayong inaabangan, chine-check kung kumusta na kayo, ano nang nangyayari, kung ano na nangyayari sa inyo, kumusta na kayo or something like that. Kumbaga nag-i-sneak siya nang hindi mo alam. So, nag-i-stalk siya nang hindi mo alam. So, I still want to take that leap of faith towards a new beginning with you. I know na nararamdaman mo yun kasi ramdam ko din talaga na magkakabalikan pa rin tayong dalawa. Bahala na ako na mangyari. Honestly, hindi ako ready kasi takot din ako na baka nung masabi mo, makitulak mo ako palayo, baka hindi mo na ako tatanggapin pa. Pero bahala na. Gagawin ko yung best ko para ayusin ang lahat ng to para sa atin, para sa anak natin. So, desidido din naman ako because gusto ko na din talaga na maghilom ang lahat, and this is a wish fulfillment for me na mabuo tayo ulit. Kasi nga nagkaroon na sa kanya ng awakening. So, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi-sabi sa kanya? Mahal pa rin kita. You still love this person. Mahal pa rin kita. Pero sobra akong nasaktan sa mga nangyari. Walang iyakan ha. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari. Alam mo yung nararamdaman ko na parang ang unfair mo talaga. Pagkatapos ng lahat, ito yung ginawa mo sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano yung desisyon ng gagawin ko. Mag-aantay ba ako sa'yo or tuluyan na ako mag-let go from you? Minsan, naiisip ko talaga na to release na. Move on na ako. At mag-focus na lang ako sa anak natin. Sa responsibility na iniwan mo sa akin. Pero, sometimes hindi ko maintindihan kung bakit naghihintay pa rin ako or umaasa pa din ako na magkabalikan pa rin tayo isang araw. Naniwala kasi talaga ako na nagmamahalan tayong dalawa. Sobra akong naniwala doon na kaya mo akong pakasalan or ako lang yung mahal mo, kami lang yung mahal mo. Pero dumating sa point na parang misto lang, hindi mo na alam kung saan ka patutungo. Sobrang naguguluhan ako, sobrang naipit ako sa sitwasyon. Yung bang parang gusto ko na lang umiwas, gusto ko na lang umalis at putulin na lang to dahil nahihirapan na din ako at nasasaktan na talaga ako na sobra. So, ano yung possible outcome nito?
Yung person mo maglalakas loob talaga to siya na ayusin tong sa inyo, to move forward towards with you. Pero nakikita ko kasi dito na meron pa talagang um, silent treatment, both side. So, kumbaga, ayun, nalobat ako. Kumbaga, both of you na magkakaroon kayo ng pag-isipan muna natin ng mabuti to. Parang ganun. Pero nakikita ko pa rin talaga yung gagampanin niya pa rin yung responsibility niya, support niya siguro sa anak ninyo. At nakikita ko pa rin talaga in the future yung pag-aayos ninyong dalawa. So, kumbaga mabubuo pa rin talaga kayo ulit. Because this person will going to move forward towards with you. Definitely, what happened to the other person, wala na yun. Dito pa lang sa nagkaroon sa kanya dito ng awakening or realization, ibig sabihin na bitawan niya na yun, na brainwash lang siguro talaga siya nitong babaeng ito, nitong third party. Siguro napaniwala siya doon, sa siguro some of the like parang nahulog siya sa drama, nahulog siya sa anumang panakot sa kanya or whatsoever para mag-hold on lang din siya doon. So, until sa na-realize niya na mali yung ginawa niya. Kaya, nung time na nagkaroon siya ng awakening, simula na sa kanila kasi hindi naman siya magkakaroon ng awakening kung meron pa sila eh. So, wala na yun. Binitawan niya na yun. Kaya, it's more on focus siya kung paano niya ayusin yun sa inyo, paano siya bumalik sa inyo at paano kayo mabuo ulit. Pero nakikita ko pa rin naman in the future, in the near future, magtatagumpay pa rin talaga siya sa pagbalik. Even if hindi talaga madali to, mahirap to kasi hindi mo siya papansinin eh. Kumbaga, I don't know kung ipaparamdam mo din sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Hindi lang talaga as in is same thing, pero bagay ignore mo siya. Kasi nakikita ko dito mahirapan din siya eh. May stress din siya sa pagbalik niya. Pero nakikita ko pa rin talaga yung pagbuo ninyong balik dito. May possibility na nga kung hindi kayo kasal, makakasal pa kayo in the future. So, possible signs here are Leo, Sagittarius, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Taurus, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus.